Bago nga pala kami umuwi ng Pampanga, naisipan nga pala namin mamili ng pasalubong kaya tara, samahan nyo kami mamili ng pasalubong dito sa Binondo. Dito nga pala sa kanto, sa may Shuangki, papasok ka nga pala dyan hanggang sa makarating ka dito sa may Holland. Isa nga to sa pinakamatagal na bilihan ng hopya dito sa Binondo. Kaya naman kung mapadpad kayo dito, isama nyo na rin to sa listahan nyo. Medyo may kaliitan nga lang itong store pero napakaraming namimili. Kaya tuluyan na nga rin kami nagpabudol at kumuha na nga kami ng basket. Sabi ko nga dito kay Daddy Bin, kuhanin na niya lahat ng flavor ng hopya para matikman nga namin lahat. Yung paborito nga pala namin dito, yung kanilang hopyang baboy, pero kumuha din kami ng ube at saka ng munggo. May nakita nga din ako dito na choco fudge na hopya, kaya naman sa sobrang curious ko, napakuha na rin ako ng isa. Then ito naman si Kuya John, nakakita nga pala dito ng tikoy. Iba't iba nga yung flavor ng tikoy dito, kaya naman kumuha siya ng isa-isa, pampasalubong nga daw niya sa Qatar. Then itong sa Daddy Bin, matagal na nga daw hindi nakakakain na tong white rabbit, kaya naman in-add to cart na niya. Ang tagal-tagal na nga namin naghahanap ng Old Town Coffee at meron nga sila dito. Then meron nga pala akong pinapanood na vlogger si JM Kiko, tapos nakita ko tong VLT, kaya sabi ko kay Daddy Bin, itry namin. Lagi kasi niyang iniinom yon. Tapos ito naman nakalata kay Arkia to, baligatas siya. Ang dami din naman option ng pampasalubong dito. Meron pa nga silang frozen goods. Then habang nakapila nga pala itong si Daddy Bin, nakita ko nga pala itong matchang. Alam nyo ba, curious ako dito kung ano yung itsura niya. Pinahabol ko pa nga sa kanya itong coffee and creamer, pero alam nyo ba, natikman ko na to, nagulat ako sa lasa niya. Kaya kung hindi kayo mahilig sa matatapang, naku, huwag nyo bibilihin yun, mag hazelnut na lang kayo. So ayan, tapos na nga pala kami dito sa may first stop namin. Then yung next naman na pupuntahan namin dito sa may Manila Chinatown na Arco. Dito makikita nyo naman yung mga iba't ibang klase ng mga prutas na binebenta. Pero yung sinadya talaga namin dito yung Lord's Toast Bakery dahil nga na-miss ko yung egg tart. Bali yung per piece nga pala nila dito ay 56 pesos, pero meron din naman sila ng mga naka-box. Tapos yung napili nga namin na tong box of 6 para yung matitira ipang papasalubong nga namin. Sa mga punto nga na yan, na-excite na talaga yung Mami Shane nyo kasi sobrang na-miss ko nga yung lasa nito. At yung una ko nga ang beses na nakatikim na to nung nasa Macau kami, grabe, sobrang nagustuhan ko talaga yung lasa. And isa pa nga pala sa nagustuhan ko dito, hindi siya gaanong matamis kaya hindi ka masusuya. Habang kumakain nga ako, napansin ko na napakaputla ko, kaya naman mag-a-apply na muna ako ng Moonstain ng mani. Kapag nga pala naglalagay ako na to, sobrang tipid lang kasi eto lang ilalim yung nilalagyan ko. And isa pa nga pala sa nagustuhan ko sa product na to, meron siyang cooling effect, tapos natatanggal din yung pagka-dry ng lips ko. Then sunod naman namin pinuntahan na tong Engbitin. Actually, merong ganito sa may SM Pampanga. Pero syempre, aminin nyo, mas iba pa rin kapag dito ka nga namili. Dito, bukod sa hopya, meron kami ditong nakitang mooncakes, tikoy. Meron nga din sila ditong mga cakes, mochi, makapuno, at marami pang iba. At dahil nga hindi naman kami mahilig magluto ng tikoy, naisipan ko na nga lang bumili na tong ready to eat na. Yung pagpipilian mo nga pala dito, yung kanilang plain pandan and sesame. Kumuha na nga rin ako na tong mochi kasi nga sobrang curious ako at kumuha na rin ako na tong ube hopya. Actually, onti lang naman yung mga binili namin dahil kami lang din naman yung kakain. So, yun lang naman yung mga pinamili namin sa Binondo. Tapos, sumakay na kami ng tricycle papunta ng Divisoria. Mula nga pala dito hanggang sa Divisoria, yung babayaran naman namin 100 pesos. Grabe na talaga yung mga kabako sa mga oras na yan kasi nga dito sa Maynila talagang gitgitan. Pero in fairness naman dito sa Binondo trip namin, napakasulit kasi hindi naman kami inabot ng 1,000 sa mga kinain at pamasahin namin. Pero yung mga pasalubong, hindi na namin sinama sa computation. Dito nga pala kami binaba ni Kuya sa may 999 shopping mall at nakita ko nga itong sapatos. Ewan ko ba, pero gandang-ganda nga ako dito sa sapatos kaya sabi ko kay Daddy Bin, bilhin na niya para kay Arkia. Dumaan nga lang kami dito para magtingin-tingin sana bago kami umuwi, pero nabudol nga kami na tong si Arkia. Sobrang cute kasi talaga ng Crocs na to at nagulat pa nga ako sa presyo, 550 pesos daw. Magsasara nga daw sila ng alas 7 kaya yung goal namin makatapos kami ng 2 oras. Kaya ang nangyari sa kakamadali nga namin, hindi na nga ako nakapag-video. Nakasakay na nga kami sa bus sa mga oras na yan na tinawag nga namin na tong si Arkia. Na-realize ko pa nga na iba talaga kapag pauwi, napakabilis lang at andito na nga kami sa Robinsons na parking. So far, na-enjoy naman namin yung Binondo trip namin and kung tatanungin nyo kami kung babalik pa kami, yes po, opo. Then time check, 8:30 PM, dumaan nga pala kami dito para kumain at na-meet pa nga namin sila Mami. Hello
hello po sa inyo. Mag-aalas 9 na nga kaming nakauwi kila Daddy Bean at ayan na nga ang Bebe Arlo. Grabe, sobra ko talaga siyang na-miss. Kaya naman thank you so much Mami La and Papa Lo sa pagbantay dito sa aming bunsoy. Hindi na nga natiis ni Kuya Jomar at binuhat na nga niya itong si Bebe Arlo. Tingnan niyo naman at galit na naman itong person. Pero seryoso, hindi ko alam kung bakit laging nakabusangot itong si Bebe Arlo pero madali lang naman siyang patawanin. Then pagka uwi naman namin sa bahay namin, ito pinanggigilan ko si Arkia tapos inagaw pa nga niya itong cellphone. At syempre, para hindi siya magtampo sa amin, binigay na namin kaagad yung mga pasalubong niya.